isang good news mga kaibigan, dahil ang South Korea na matalik na kaibigan ng Pilipinas ay tinutulungan tayo na nagpapatayo ngayon ng barko para sa Philippine Navy. At dahil dito, mas tumitindi at lumalakas ang Pilipinas sa pagpoprotekta nito sa ating teritoryo. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kung bago ka lang sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, inanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at malaking tulong ito para may pagpatuloy namin ang hangarin namin na ipapatid sa iyo ang mga current events na kinakailangan natin upang may handa natin ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ika pa sa balita, handang makipagtulungan ang South Korea sa Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon nito, at ang isang tayuan ng barko sa bansang iyon ay nagsimulang magtayo ng unang corvette ng Philippine Navy. Bumisita si Philippine Navy Chief Toribio Adasi Jr. sa HD Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Ulsan City para sa seremonya ng killaying ng Navy Corvette No. 1 at ang pagputol ng bakal para sa Navy Corvette No. 2 ayon sa ulat ng Philippine Embassy sa Seoul kahapon. Ang seremonya ay opisyal na nagmumula ng proseso ng pagtatayo ng barko sa Maynila. Sinabi ni South Korean Ambassador Lee Sang-hwa na sinusubukan ng kanyang gobyerno na maging mas malakas na kasosyo at may responsibilidad na pagsuporta at pagpapabuti ng isang batayang panuntunan sa Indo-Pacific region at sa iba pa. Sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy, ang South Korea ay nagbibigay priority sa pagsulong ng malapit na kasosyo sa kanyang mga kaibigan, kabilang ang Pilipinas na mayroong mga pangunahing halaga, kalayaan, demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sa aspeto na ito, naniniwala kami na para sa modernisasyon ng Philippine Armed Forces, wala ng ibang kaibigan na may mas maraming karanasan at record para sa kooperasyon sa larangan ito. Ang Korea ang pinakahanda at handang kasosyo, sabi ni Lee sa isang lunch meeting kasama ang Philippine media noong Martes sa opisyal na tirahan ng embahador. Nagpartisipa ang mga opisyal at dignitaries mula sa parehong panig sa kaganapan sa Ulsan City na ayon sa embahada ay nagpapakita ng malakas na depensa sa modernisasyon ng partnership ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Sa nakaraang pagbisita, ipinaabot ni Adasi ang malakas na asahan at determinasyon ng Philippine Navy para sa pagtatapos ng Corvette Acquisition Program sa ilalim ng Republic of Korea. Tinawagan ni Adasi si Philippine Ambassador Teresa Dizon de Vega para ibahagi ang resulta ng seremonya at ng kanyang mga pagpupulong sa mga counterpart sa Korea ukol sa mga common na interes sa karagatan at pagsusulong ng mutual na kooperasyon. Binigyan diin ni Dizon de Vega ang kahalagahan ng patuloy na aktibong palitan ng impormasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea para sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Sa pag-akit ng relasyon ng dalawang bansa sa mas mataas na antas, inaasahan ang mas mataas na antas ng mga pagbisita at umaasa na itaas ang bilateral partnership. Sa strategic partnership, sabi ni Ambassador Lee, hindi tayo titigil sa retorika, kundi itutulak natin ang masusing kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang seguridad sa karagatan. Dagdag pa niya, nauna nang ipahayag ng embahada ng South Korea ang malalim na pag-aalala hinggil sa pagsabog sa isang misa sa Mindanao State University sa Marawi noong linggo. Sa tingin namin, ang karahasan, lalo na laban sa mga inosenteng sibilyan, ay hindi kailanman dapat na tinatanggap sa anumang kalagayan, habang iniuukit ang Pilipinas ang malupit na pagkawalan ng buhay. Nakikiisa kami sa pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas at nagpapadala ng aming pinakamalalim na pakikirami sa mga biktima, sabi pa ni Lee noong Lunes, na kung ating mapapansin, ganito nakalapit ang South Korea sa Pilipinas na tayo ay tinutulungan nilang palakasin ang ating depensa kontra sa mga abusado na gustong umagaw sa ating mga teritoryo na katulad ng malalaking mga bansa gaya ng China. Isaiah 25 verse 4 to 5. Ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan. Ikaw ang kanlungan
sa panahon ng bagyo at tag-init, sapagkat ang paglusob ng mga malulupit na tao ay parang bagyo na humahampas sa pader at parang init sa desyerto. Kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, siya ang ating sandigan. Sa anumang klase ng init at bagyo, sa anumang pagsubok na ating kinaharapan, siya lamang ang ating sandigan. Siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon sa anumang klase ng kapahamakan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa iyo sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal sa amin at pag-iingat. Tulungan kami, Panginoon, na lagi magpasakop sa inyong kagustuhan upang sa ganun kami po'y lagi maging ligtas at upang sa ganun ay hindi po kami maagaw ng kasamaan at nawa, Panginoon, mula ngayon ay manatili kayo sa aming mga puso upang madama po namin ang kaligtasan at tunay na kaligayahan. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.